Inaasahang tatalakayin ngayong linggo ng PNP CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay dismissed Mayor Alice Guo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Ipinaalam na kay dismissed Mayor Alice Guo ang matrix na ginagawa ng Kamara na magpapakitang sangkot umano siya sa Pogo at Chinese Triad. Hindi niya alam kung ano yon, hindi niya masabi kung saan galing at kung ano yung basis. And sabi niya, sige pakita, tapos sasagutin niya. Pero sa ngayon, clear siya na wala siyang kinalaman sa matrix. Maayos daw ang kalusugan ni Guo, pero stressed ito at nag-aalala sa pamilya niyang hindi niya nakakausap. Wala parang impormasyon kung nasaan ang kapatid niyang si Wesley Guo. Medyo nami-misjudge nga ng tao kasi parang nakukuha pa rin niyang tumawa or minsan naging masaya. Pero despite that, we know that she's fighting. Maghahain ng kampo ni Guo ng petition for bail ngayong linggo para sa qualified trafficking charges laban sa dating mayor. Sabi ni Senador Risa Hontiveros, karapatan ni Guo magpiyansa, pero tuloy pa rin ang investigasyon sa kanya. May non-bailable human trafficking charges pa aniya laban kay Guo, kaya mananatili siya nakakulong hanggat hindi napapatunayan sa korte na inosente siya. Padadaluhin din siya sa mga pagdinig ng Senado at Kamara dahil may contempt order pa rin sa kanya. Bukas na ang huling pagdinig ng Senado ukol sa mga illegal na Pogo. Sabi ni Senador Win Gatchalian, gusto niyang mag-focus na ang Senado sa Porac Pogo Hub. Kung hindi nabibigyan ng spotlight, hindi rin na-file yung kaso at tumatagal. May isang kaso, wala pa na i-file dito sa mga personalidad sa Porac Pogo Hub. Kaya gusto na namin mag-focus dyan. Bagaman wala pang imbitasyon, gusto rin ng Senador imbestigahan si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto sa NAIA noong Huwebes. Meron kasing isang personality doon sa Bamban, si Mr. Khan. At itong si Mr. Khan, sa mga nababasa namin, meron siyang joint account with Tony Yang. At malaki ang perang pumasok dito sa joint account, almost 2 billion pesos. Pag inad natin yung perang yan na pumasok sa joint accounts, swak yung 7 billion pesos na ginamit para ipatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Yun yung connection na nakikita ko. Hindi rin klaro pa ngayon kung saan nanggaling yung pera at ano yung pinaggamitan ng pera. Samantala, ngayong linggo tatalakayin ng PNP, CIDG at PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na nagpatakas umano kay Guo at nasa payroll ng dating alkalde. Depende raw sa sasabihin ni PAGCOR SVP General Raul Villanueva ang magiging direksyon ng investigasyon. Kung wala naman talagang basihan, I think it is incumbent upon him to clear this issue, to be fair dito sa ating mga former chief PNP. Kung meron din naman nga po na mga ebidensya, kung isi-share niyang mga informasyon at pag-validate tayo at meron, ay wala tayong sasantuhin dito. Hindi lang ito within the confines ng issue ng trust and confidence ng ating mga mamayan. This concerns national security. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.